Ayan mga kusina, so tapos na tayong manghatid ng mga estudyante sa school. So ngayong araw mga kakusina, tutungo tayo sa palengke po ng Malbar, Batangas at tayo po ay magbubukas ng barbershop. So syempre, pagkatapos natin magbukas ng barbershop, ay mag-iintindi naman tayo ng mauulam ngayong tanghalian. Ayan mga kakusina. Kasi po talagang ganyan po ang buhay natin. Ganyan talaga. So, kailangan budgetin mo yung oras mo. Hindi lang yung pera, hindi lang yung budget sa pagkain, pati yung oras. Kailangan nababudget mo yan kasi alam naman natin na tayo ay may mga obligasyon sa buong maghapon. Kailangan yung schedule ng oras mo ay sa tama, di ba? Kailangan bago magtanghalian nakapagluto ka na. Kailangan ayos na ang bahay, ayos na lahat. Kagaya ko, ang trabaho ko ay nagluluto lamang sa catering. So, syempre, maganda nga at talagang may panahon ako para sa bahay, para sa pag-aasikaso ng sa pang-araw-araw. Ang akin namang asawa ay katukan ko din yan sa lahat ng bagay. Ayan. So, wala din naman akong masabi. So, nandito na tayo sa palengke ng Malbar, Batangas. At ito na nga mga kakusina. Nandito na tayo. Kung makikita nyo, dito sa pag-akyat ng hagdan, nandito yung presyo ng aking gupit sa barbershop. Yan, 80 pesos lang yan, mga kakusina. Di ba? So, andito na tayo. Bubuksan na natin ang ating barbershop. At pagka nabuksan ko na ito, ay iiwanan ko na kasi nandiyan na rin naman ang barbero sa baba. So, may aakyat na yan. At ako po ay mamimili na kung ano man ang pumasok sa isipan ko na uulamin. Di ba? Ganyan ang isang kasi alam natin yan. Kung minsan, nagpaplano ka gabi pa lang. Pagdating ng umaga, mababago yan kasi depende sa ano ba talagang uulamin natin. Di ba? Meron naman doon sa isa sa ng pamilya mo na hindi naman kumakain ng ganito, ganyan. Iisip ka talaga. So, bili tayo ng gulay dito. Kano tong ampalaya? 20. Lalagyan ko lang pang lang sa ampalaya. Nalagay doon sa atay ng baboy. Kalahating lang, kilo. Kulang pa yan na. Ito na rin. May oyster sauce ka. Ayan yung malaking yun naka-pouch. Saka isang piraso ng bell pepper. Ano pong kalabasa? 130 ni nga kilo. Ano laki? Yung kalahati. Ayan, isa lang. Are-are? Sir, 130. Tsaka siling panigang, lagay nyo na rin. 30? 30. Sa 10 60 lang piso kilo siguro. naman. Murang kalabasa, hindi yung ano. Ano pa? Ano po, sir? Ito pa. Ano yung iswa? Iswa o sotangon? Ay, sotangon. Kano po lang? Kano yan? Ha? 152.
Madala. Madala ang Yung oyster, meron na? Wala na. Tay? Hindi na kayo, no? Yan, kano yan? 185. Ha? 185. Lahat na yan, ano? Ha? Ganyan na yan? Oo. Ay, natin mo kaya? Anong kaya ito ito? Strips lang. Yan lang. Oo, yan. 195. At syempre mga kakusina, nandito na tayo sa bahay, dito sa ating kusina. So nandito na yung ating pinamili, nakita nyo naman, idadalawang pirasong ampalaya yan. At saka itong atay ng baboy na halos kulang po sa kalahating kilo. Ayan, so yan po lang po ang ulam natin ngayon mga kakusina. So ihahanda po natin ito. Atin po itong gagayatin ngayon, ang ampalaya at ang ating mga gulay. Ayan. So, prepare na natin mga kakusina. So, napakasimple lang naman ang ating lulutuin ngayon. Ito po ay madaling lutuin, mas simple. Ayan mga kakusina. Gayatin natin ang sibuyas. Siyempre mga kakusina, pati ang bawang, lahat po yan gagayatin po natin. Ay, wag naman yung siling panigang. Okay lang yung putol-putulin na lang. Ayan. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga kakusina. So, kailangan talaga sa pagluto po ng ulam ay kailangan talagang marunong ka din mag-budget. Kailangan alam mo kung ilang butil ng bawang yung gagayatin para kung yung isang puso ng bawang kailangan ma-budget mo din kung ilang gamitan yan. Ganyan mga kakusina. O di ba? Okay, gaya nito. Bumili lang ako ng isang pirasong bell pepper. O di ba? Kapag nagayat mo yan, hugasan mo, okay na yan. Ang bell pepper naman ay pampabango lang yan, ganda ng lasa. Ayan, para yung nang lulutuin mo ay mag-match siya dun sa kagaya ng atay, mas maganda po yung bell pepper na yan. So, ayan mga kakusina, itong ampalaya, atin na po itong gayatin na rin. So, dalawang ampalaya, ayos na yan. So, dito mga kakusina, panoorin nyo ang aking gagawin kasi sa mga hindi pa ho nakakaalam kung paano tanggalin yung hindi naman natin tatanggalin yung totally yung pinakapait ng ampalaya. Siyempre, isa lang itong tips mga kakusina kung anong ginawa ko dito. Siyempre mga kakusina, tapos mong gayatin na ganyan, kahit po yan ay malalaki ang gayat. So, bawas po ang niyan, bawas ang pait niyan. So, ang gagawin ko dito, panoorin nyo at aking sasabihin sa inyo kung ano ba talaga ang ginawa ko para mabawasan yung pait ng ampalaya. Kasi hindi naman talaga maganda kakain ka ubod ng pait. Hindi naman sa tinanggal natin ang sustansya niyan, nandiyan pa rin ang sustansya niyan. So binawasan lang natin yung pait mga kakusina. Di ba? So napakasimple lang ng aking lutuin na ito. Ayan. Tingnan niyo yung ginawa ko sa ampalaya. Ilagyan ko ng asin. Tsaka ko nilamas ngayon ng hanggang sa lumabas yung kaunting katas niya. At saka ko po ito binanlawan ng 2 beses po sa tubig. Ayan. So, hindi po yan umalat. Yan po ay binanlawan ko para yung pait niya mabawasan. At isa pa dyan mga kakusina,
yung diskarte kung paano pa yan mababawasan kasi hindi lang naman doon sa paglamas ng asin. O pagkatapos nating hugasan itong pork liver na to o atay ng baboy, so ihanda natin itong tubig. Ayan, sa kawali, nilagyan ko po ng asin, halos 2 kutsara po yan. At pagkulo po ay nilagay ko itong ampalaya na ginayat ko. So pagkulo po ng ilang segundo, tinanggal ko ito at akin po itong binanlawan. Ayan mga kusina, kailangan banlawan mo yan kasi may asin yan. Napakadami ng asin na nilagay ko. Banlawan niya yan. So hindi mo naman kailangan i-overcook ang pagkakapakulo niya. Saglit na saglit lang para po mabawasan lang ang pait ng ampalaya. So kailangan diskarte. O, naggisa tayo ng bawang, sibuyas. Ayan mga kakusina, pagmasdan nyo ha. O, ilagay natin ang bell pepper para yung lasa po ng bell pepper ay kumalat na po dito sa panggisa nating mantika. O, di ba? Kapag nilagay natin ngayon yung atay ng baboy, ay mas madali siyang kumapit. Kasi yung pork liver po, tandaan nyo, ang atay po ng baboy ay hindi po kailangan ng sobrang matagal sa apoy o sa pagkakagisa. Kasi po, para na pong goma yan. Natigas po yan, mga kakusina. Nakita nyo naman yung mga sangkap na nilagay ko. Nilagyan ko ng oyster sauce. Itong siling panigang, nilagyan ko ng paminta, nilagyan ko ng bechin, mga kakusina. Ayan. Di ba? Nakikita nyo naman yan. Napakalinaw naman ang aking mga inilalagay. So, napaka-common yan. Nilagyan ko ng 1.5 asukal. So, ang magiging lasa po nito ay medyo manamis-namis ng konti pero hindi naman ubod ng tamis. Balanse lang po yan. So babagay lang po yung lasa doon sa atay at ampalaya. Ganyan po yan. O. Ilagay ko na yung pork liver or atay ng baboy. O, diba? Nilagay ko na. Nakita nyo naman. Oh, wow. Oh, diba? So kaunting ano lang yan. Gisa-gisa lang yan. Kaunting ano. Hindi kailangan ng sobrang lutong-luto yan. O, gisa natin. Oyster sauce yan ha. Tandaan nyo, nakita nyo kung anong nilagay ko, oyster sauce. Nilagyan ko ng kaunting tubig. Kasi alam nyo mga kakusina, itong aking kawali ay hindi to katulad ng mga kawaling na makapal. So manipis lang yan. Nilagyan natin ng Knorr chicken cubes. Kung meron kayong pork cubes, pwede rin yan. So madalas ang dito sa bahay namin, ang naka-stack talaga chicken. Yan. Mas masarap kasi yung panglagay sa mga kahit anong ulam, pwede yan. O, di ba? O, yan mga kakusina, alam nyo, nakita nyo, kasabay na dyan yung siling panigang para lumasa na din siya. So, kasi ito, maya-maya lamang ng kaunti mga kakusina, kapag natansya nyo na yung atay ng baboy ay luto na, pwede nyo nang ilagay yung ampalaya. Yan, na pinakuluan natin. So, iyang ampalaya naman, saglit na saglit mo lang yan dyan ihalo, ay okay na yan, luto na yan eh. O, yan, kahit po yung pork liver na yan ay luto na. So, mga kakusina, maraming salamat kasi itong ating luto ay okay na siya. So, pwede na tayong kumain nito. Pwede na natin yung i-off yung kalan para pwedeng takpan, ilagay na sa lamesa. O, bahala kayo kung basta nakahanda na po ang ating ulam ngayong araw na ito sa pananghalian. O, di ba? Mas maganda talaga na nakakapagluto ka na ng maaga para hindi ka na nag-iisip, ano kayang ulamin ng anak ko? O, di ba? Ano kayang maganda minsan sa gabi pa lang iplanuhin mo na kung ano talagang ulamin. Kasi minsan madalas nangyayari sa amin yan. Nagtatanungan kami kung anong ulam, lalo na sa gabi. Thank you so much mga kakusina sa panonood. Bye-bye!